10 taon ng pawis at sakripisyo. Itinapon lang ang asawa ko. Habang nagsasaya si Mark at ang pamilya niya sa perang pinagpaguran ko, naiwan akong baon sa utang na hindi ko ginawa. Tinawag nila akong walang utang na loob. Ngunit tapos na ang pagiging aliping ko. Babawiin ko ang aking buhay at danggal. Kakayanin mo bang lumaban kapag ang pamilyang minahal mo ang siyang dumurog sa iyong puso? Ma'am, pasensya na po pero sarado ang inyong account dahil sa 2 milyong pisong utang na nakasanla sa inyong pangalan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa tainga ni Lyra na parang isang malamig na balisong na direktang sumaksak sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng makintab na babasaging mesa ng bangko, nakapatong ang isang lumang sobrang kulay kayumang i. Sa loob niyon ay ang 10 taon ng kanyang pawis, dugo at mga puyat, ang perang unti-unti niyang itinabi mula sa paggawa ng pastries sa hating gabi at sa kanyang maliit na sweldo sa opisina. Ito ang perang nakatakda niyang ibayad na yung hapon bilang paunang hulog sa lumang pwesto ng panaderya ni Tita Charing. Ang pangarap na itinaguyod niya sa kanyang mga panaginip mula pa nung pumatak ang luha niya sa libing ng kanyang ama. Napatitig si Lyra sa babaeng teller. Ang labi ng teller ay patuloy na gumagalaw, nagpapaliwanag ng mga technical na salita tungkol sa default, collateral at pirma ng pribadong kontrata. Ngunit ang boses nito ay tila nanggagaling na sa ilalim ng malalim na tubig. Ang lamig sa loob ng silid na may aircon ay tila pumasok sa kanyang mga ugat na nagpatigas sa kanyang mga daliri na nakawak sa hawakan ng kanyang bag. May pagkahamali po siguro, ang mahinang bulong ni Lyra. Ang boses niya ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang natuyong lalamunan. Hindi ako kailanman kumuha ng utang sa bangko. Kahit kailan po. Nakalagay po rito sa aming sistema, ma'am. Pumasok ang aplikasyon 3 buwan na ang nakalilipas. May kasama po itong mga legal na dokumento ng inyong ari-arian sa probinsya at ang inyong formal na pirma, kasama ang inyong asawa na si Mr. Mark Ilustre. Malamig na tugon ng teller sabay pahiwatig ng screen sa kanya. Si Mark. Ang pangalang yon ay tila isang matalas na karayom na bumatok sa kanyang utak. Lumabas si Lyra sa bangko na tila isang taong nawala ng kaluluwa. Ang init ng tanghaling tapat sa kali ng Maynila ay hindi nakabawas sa malamig na pang-ininig ng kanyang katawan. Hindi siya sumakay ng jeep. Lakad-takbo siyang umuwi sa bahay ng kanyang pamilya, kung saan ang bawat hakbang ay tila pagyakap sa isang malaking bangungot. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa loob ng bulsa ng kanyang jacket, mahigpit na pumipiga sa isang lumang apron na tila. Ang tanging alaala ng kanyang ama na palagi niyang dala-dala kapag magtatrabaho. Nang makarating siya sa bakuran ng kanilang bahay, napahinto ang kanyang mga hakbang sa ilalim ng bintana ng silid kainan. Ang kurtina ay bahagyang nakabukas, at mula sa loob ay nanggagaling ang tunog ng mga kubyertos at ang malalakas na tawanan. Mabuti na lang talaga at nakuha mo ang pirma ng babaeng yan habang natutulog siya o kapag nagmamadali siya sa mga papel. Ang boses ni Aling Rosa, ang kanyang biyenan, ay umalingaw-ngaw sa hangin, puno ng pagmamalaki at walang kapantay na katusuhan. Kung hindi dahil sa pangalan ni Lyra, saan tayo kukuha ng 2 milyon para sa kaso at utang sa sugal ni Arnel? Bata pa naman si Lyra. Makakapagtrabaho pa yan para magbayad. Ma, hinay-hinay lang po, ang sagot naman ni Mark, ang lalaking ipinangako sa kanya ang buong mundo 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ng kanyang asawa ay walang anumang bakas ng pagsisisi o pag-aalangan. Baka marinig kayo ng mga kapitbahay. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman maghihinala si Lyra. Sanay naman yun na nagtitipid. Sasabihin ko na lang na nagkaroon ng problema sa bangko kung magtanong man siya tungkol sa pera sa panaderya. At bakit naman siya magrereklamo? Ang dagdag pa ni Aling Rosa sabay higop sa mainit na sabaw ng tinola na iniluto ni Lyra bago siya umalis kaninang umaga. Dinala natin siya sa bahay na to noong wala siyang kahit ano. May utang na loob siya sa pamilyang to. Tungkulin niyang tulungan ng bayaw niya. Sa labas ng bintana, ang mundo ni Lyra ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang dibdib ay sumikip ng napakasakit na tila may isang mabigat na batong dumadagan sa kanyang bag na nagkakait sa kanya ng hangin. Ang kanyang mga mata ay pumatak ng mainit ng luha, ngunit walang anumang tunog ng pag-iyak ang lumabas sa kanyang bibig.
Ang pinakamatinding sakit ay ang tahimik na pagkabasag ng puso. Ang sandali na maramdaman mo ang mga taong inalagaan mo ng iyong buong buhay ay nakatingin sa iyo bilang isang gamit lamang na pwedeng itapon at ipagpalit. Tiningnan ni Lyra ang sarili niyang mga daliri na may mga sugat pa mula sa mainit na oven ng panaderya kaninang madaling araw. Ang mga kamay na ito ang nagpakain sa kanila. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Aling Rosa kapag nagrereklamo ito ng sakit sa balakang. At ang mga kamay ring ito ang tahimik na ginamit ng sarili niyang asawa para itali siya sa isang habambuhay na paghihirap. Bahagyang gumatol ang kanyang mga balikat. Iniangat niya ang kanyang ulo at sa kabila ng luhang nagpapalabos sa kanyang paningin, ang lambot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matigas na liwanag. Bakit? Ang isang pusong nagmahal ng tapat ang palaging pinipiling durugin ng mga taong walang ibang alam kundi ang mambalewala. Hanggang kailan dapat maging tuntungan ng isang taong ang tanging kasalanan lamang ay ang magmahal ng sobra? Bahagyang bumukas ang pinto sa front porch. Lumabas si Mark na may hawak na baso ng tubig. Nang makita niya si Lyra na nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw, namutla ang kanyang muka, ngunit mabilis ding pinalitan ng isang pilit na ngiti. Lyra? Kanina ka pa dyan, mahal? Bakit namumutla ka? Ang tanong ni Mark habang naglalakad lapit sa kanya. Ang kanyang kamay ay umaabot upang hawakan ang balikat ni Lyra. Tinitigan siya ni Lyra ng diretsyo sa kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 10 taon, hindi gumalaw si Lyra upang salubungin ang yakap ng kanyang asawa. Ang kanyang katawan ay naging malamig at matigas tulad ng isang rebulto, habang ang lihim ng kanyang nawaglit na pangarap ay nakatago sa nakagapos niyang mga kamao. Gabi na nagmakauwi si Lyra sa bahay. Ang kanyang mga binti ay masakit at ang kanyang ulo ay kumikitit sa matinding pagod. Ngunit bago pa man siya makatapak sa hagdanan patungo sa kanilang silid, umalingaw na ang boses ni Aling Rosa mula sa kusina. Lyra, bakit na yan ka lang? Kanina pa kumukulo ang tiyan ko. Gusto ko ng mainit na sabaw ng bird's nest soup, yung masarsa at maraming luya. Pumunta ka muna sa palengke at bumili ka. Napatigil si Lyra sa gitna ng silid. Tiningnan niya ang kanyang biyena na nakaupo sa malambot na armchair habang nanonood ng telebisyon. Sa ibabaw ng mesa sa tabi nito ay may mga basag na balat ng prutas at 2 walang lamang baso na naiwan doon mula patanghali. Ma, galing pa po ako sa trabaho. Mahinang sagot ni Lyra habang pilit na pinatitigas ang kanyang boses. May naitabi po akong tinola sa ref. Pwede po yung initin. Agad na pinalitan ni Aling Rosa ang kanyang muka ng isang matinding pag-angil. Inihawak niya ang kanyang kamay sa kanyang balakang sabay daing ng malakas. Diyos ko po, ganito na ba ang pagtrato sa akin sa bahay na to? Ang sigaw ni Aling Rosa na sapat ang lakas para marinig ng buong kapitbahayan. Akala mo ba madali ang magkalaki ng anak? Dinala ka namin sa bahay na to noong wala kang pamilya at walang pera. Tinanggap kita kahit mahirap ka lang. Nayon, ang pagluluto lang ang gusto kong pagkain. Itatangi mo pa? Nasaan ang utang na loob mo, Lyra? Bumukas ang pinto ng kwarto at lumabas si Mark na may hawak na tuwalya sa kanyang leeg. Sa halip na tanungin ang lagay ng kanyang asawa na halatang bagsak ang katawan sa pagod, agad siyang lumapit sa kanyang ina at hinawakan ang balikat nito. Lyra naman! Ang mabilis na pangaral ni Mark sa kanya. Ang boses nito ay puno ng pagkairita. Bakit mo ba inaaway si Mama? Katatapos lang niyang uminom ng gamot kanina. Sundin mo nga lang ang gusto niya, simpleng sabaw lang naman yan. Tinitigan ni Lyra ang asawa. Ang lalaking ito na nangakong poprotektahan siya sa harap ng dambana ay hindi man lang nakakakita ng mga ube sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Bago pa man makapagsalita si Lyra, bumukas ng malakas ang pinto ng bakuran at pumasok si Arnel. Ang kanyang damit ay amoy sigarilyo at alak, at ang kanyang mga mata ay puyat mula sa magdamag na pagtambay. Ate Lyra! Ang bulyaw ni Arnel sabay lapit sa kanya nang walang anumang galang. Kailangan ko ng 5,000 piso ngayon. May birthday party ang tropa ko sa club. Iabot mo na bilis. Naghihintay ang sasakyan sa labas. Napatitig si Lyra sa kanyang bayaw.
Wala akong perang ibibigay sa'yo, Arnel. Lahat ng sweldo ko ay napunta na sa mga bayarin sa bahay na to. Anong wala? Ang singhal ni Arnel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro si Lyra. Damot mo talaga. Nagtatrabaho ka sa opisina tapos wala kang 5,000? Nagsisinungaling ka lang eh. Kuya, tingnan mo tong asawa mo. Lumapit si Mark at hinawakan ang braso ni Lyra, sabay hila sa kanya papasok sa kanilang silid tulugan. Nang maisara ang pinto, ibinaba ni Mark ang kanyang boses sa isang pilit na pakiusap. Lyra, ibigay mo na sa kanya ang credit card mo. Ang bulong ni Mark, kahit 5,000 lang para matapos na to. Ayoko ng gulo sa bahay, nai-stress si mama. Gagamitin ko ang credit card ko para sa luho ng kapatid mo? Ang malamig na tanong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng asawa, naghahanap ng kahit konting bakas ng pagmamalasakit. Mark, alam mo ba kung magkano ang utang na kailangan kong bayaran ngayong buwan? Maliit na bagay lang yan, Lyra. Ang naiinis na sagot ni Mark. Makakabayad ka rin naman sa susunod na buwan. Pamilya ko sila. Bakit pa napakatigas ng puso mo ngayon? Sanay ka naman na tumutulong sa amin, di ba? Naramdaman ni Lyra ang isang matinding lamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang salitang, sanay ka naman, ay parang isang patalim na dahan-dahang humihiwas sa kanyang natitirang respeto sa kanyang sarili. Lumakad si Lyra pabalik sa silid kainan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, lumapit siya sa armchair kung saan nakaupo si Aling Rosa. Sa tabi ng upuan ay nakatabi ang lumang guob o tsinela ng kanyang biyena na may mansa ng putik mula sa harden. Tahimik na lumuhod si Lyra sa harap ng kanyang biyenan. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at dahan-dahang pinunasan ang putik sa guob ni Aling Rosa. Ang bawat kuskos ng kanyang kamay ay maingat, tahimik at puno ng kakaibang dignidad. Napatigil sina Aling Rosa, Mark at Arnel sa panonood sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging napakabigat at nakakasuffocate. Nang matapos linisin ni Lyra ang tsinelas, itinabi niya ito ng maayos sa paanan ng matanda. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at tinitigan silang tatlo ng diretso sa mga mata. Hindi ko na ibibigay ang credit card ko, ang pahayag ni Lyra. Ang boses niya ay hindi malakas. Ngunit ito ay may katigasan ng isang bakal na hindi na pwedeng mabaluktot. At hindi na ako magluluto ng sabaw ngayong gabi. Ano? Ang galit na sigaw ni Aling Rosa sabay tayo mabilis mula sa armchair. Tumama ang kanyang kamay sa mesa at yumugyog ang mga baso doon. Lumalaban ka na sa akin? Ang kapal na mukha mo! Kung hindi ka mabibigay ng pera at hindi ka susunod sa bahay na to, lumayas ka sa bahay ko! Sa gitna ng sigaw ni Aling Rosa at ng matinding katahimikan na sumunod, biglang umilaw ang telepono ni Mark na nazapatong sa mesa. Isang pop-up notification mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen na naglalaman ng maikling mensahe. Nasa akin na ang titulo ng lupa sa probinsya. Kailan mo ibibigay ang natitirang bayad? Mabilis na itinago ni Mark ang telepono sa kanyang bulsa habang tumitingin kay Lyra na may halong takot at kaba. Ngunit si Lyra ay nakatitig lang sa kanya habang ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang sariling wallet na naglalaman ng credit card na sira at hindi na pwedeng gamitin para sa anumang transaksyon. 2:00 na madaling araw. Ang buong bahay ay balot ng isang nakatutuling katahimikan, maliban sa mabigat at irregular na paghinga ni Mark na nakahiga sa tabi ni Lyra. Amoy, alak pa rin ang hangin sa loob ng silid mula sa 2 bote ng brandy na ininom ni Mark pagkatapos ng matinding pag-aaway nila kaninang gabi. Dahan-dahang iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata. Hindi siya natulog kahit isang segundo. Ang bawat minutong lumipas ay pinalipas niya sa pag-aabang na lumalim ang gabi at tuluyang makatulog ng mabigat ang kanyang asawa. Araw-araw noong mga nakaraang taon, si Mark ay may ugaling itago ang maliit na susi ng wooden chest sa ilalim ng kanyang unan. Dahan-dahang ipinasok ni Lyra ang kanyang kamay sa ilalim ng unan ni Mark. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa matinding kaba, ngunit ang kanyang galaw ay kasing tahimik ng isang ambon sa gabi. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na bakal ng susi,
Dahan-dahan niya itong inilabas. Bumangon si Lyra nang walang ginagawang anumang ingay. Iniwasan niyang tumapak sa mga bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na alam niyang gumagutol kapag nabibigatan. Naglakad siya patungo sa sulok ng kwarto kung saan nakalagay ang lumang wooden chest na may ukit na mga bulaklak. Ang lalagyan ng kanilang mga legal na papel mula nung bago pa sila ikasal. Inilagay niya ang susi sa bodega ng lock at pinalikot ito. Ang takip ng kahoy ay dahan-dahang nabuksan. Sa loob ay nakatambak ang mga lumang kontrata ng bahay, mga resibo ng kuryente, at ang kanilang marriage certificate. Ngunit sa pinakailalim, nakatago sa loob ng isang itim na plastic folder, ay may isang makapal na X-pack ng mga papel na may nakatatak na pulang selyo ng bangko. Kinuha ito ni Lyra at dahan-dahang lumipat sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara sa kanyang study desk. Nang buksan niya ang unang pahina, ang kanyang puso ay parang huminto sa pagtibok. Isang notarized promissory note na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ang pangalan ng borrower, Lyra Santos Ilustre. Sa ilalim nito, nakakabit ang isang kopya ng Transfer Certificate of Title, ang orihinal na titulo ng maliit na bukid at lumang bahay ng kanyang ama sa probinsya ng Laguna. Ito ang tanging pamana ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang lupang ipinangako niyang hindi kailanman ibebenta o isasanla. Inilipat pa ni Lyra ang pahina. Sa ibaba ng kontrata, naroon ang kanyang pangalan at ang isang pirma sa ibabaw ng linyang asul. Ngunit hindi yon ang kanyang tunay na sulat kamay. Ito ay isang maingat at tiradong panggagaya ng kanyang pirma. At sa tabi nito, ang thumb mark na ginawa gamit ang itim na tinta habang siya ay natutulog ng mahimbing pagkatapos ng mahabang shift sa trabaho. Hindi doon nagtapos ang bangungot. Sa kasunod na pahina ay ang bank deposit slip kung saan ipinasok ang buong 2 milyong piso. Ang account name ng recipient ay hindi Pamilya Ilustre, kundi ang Valdez Lending Services, isang kilalang loan shark sa probinsya na nauugnay sa mga ilegal na pasugalan at online sabong. Kasama rin sa folder ang isang sulat kamay na resibo mula kay Arnel na nagpapatunay na ang buong halaga ay ginamit upang bayaran ang kanyang utang sa sino at sugal. Ang buong buhay ni Lyra, ang kanyang mga sakripisyo sa loob ng 10 taon, ang alaala ng kanyang yumao na ama, ay itinaya ng sarili niyang asawa para lamang iligtas ang isang kapatid na walang ginawa kundi ang maging pabigat. Napaluhod si Lyra sa malamig na sahig na gawa sa semento. Ang kanyang tiyan ay kumulo sa isang matinding pakiramdam ng pagsusuka. Inihawak niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig upang pigilin ang anumang tunog ng pagluha na gustong lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding panginginig ng galit at walang kapantay na pighati. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak ng diretsyo sa ibabaw ng peking pirma sa kontrata. Ang asul na tinta ay bahagyang kumalat at lumabos sa ibabaw ng basang papel na parang ang mismong dokumento ay nahihiya sa sarili nitong kasinungalingan. Sino ang Valdez Lending? Bakit pumayag ang isang kilalang loan shark na gamitin ang pangalan ng isang taong walang kaalam-alam upang maging salamin ng kanilang ilegal na transaksyon? Inilabas ni Lyra ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, maingat niyang pinikturan ang bawat pahina ng kontrata, ang titulo ng lupa, ang mga resibo ng bangko, at ang sulat ni Arnel. Ipinadala niya ang lahat ng kopya sa kanyang pribadong email drive na siya lang ang nakakaalam ng password. Nang ma-send ang huling larawan, ibinalik niya ang mga papel sa itim na folder at dahan-dahang isinara ang wooden chest. Ngunit bago pa man niya maipasa ang susi pabalik sa lock, narinig niya ang isang mabigat na tunog ng paggalaw ng kama sa kanyang likuran. "Lyra? Anong ginagawa mo dyan sa dilim?" Ang boses ni Mark ay paos at amoy alak, habang ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahang lumalapit sa pwesto ni Lyra sa gitna ng kadiliman ng silid. Mabilis na isinara ni Lyra ang pinto ng wooden chest at isinuksok ang susi sa kanyang bulsa bago pa man makalapit si Mark sa kanya. Sa tulon ng kadiliman ng silid,
Itinago niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod. Naghanap lang ako ng gamot sa sakit ng ulo, Mark. Ang malamig at patag na sagot ni Lyra. Bumalik ka na sa higaan, nakainom ka. Dahil sa matinding amoy ng alak at kalasingan, hindi na napansin ni Mark ang pamumutla sa mukha ng kanyang asawa. Tumangulang ito ng mahina, gumitgit pabalik sa kama, at muling nakatulog ng malalim. Nang pumalu ang 4:00 ng madaling araw, dahan-dahang lumabas si Lyra ng bahay. Ang malamig na hamog ng madaling araw ay dumampi sa kanyang mukha, ngunit wala siyang nararamdamang lamig kumpara sa pang-inginig ng kanyang puso. Naglakad siya ng mabilis patungo sa dulo ng kalye kung saan matatagpuan ang maliit at lumang panaderya ni Tita Karing. Sa likod ng panaderya, may mahinang liwanag ng ilawan na lumalabas sa window pane. Kumatok si Lyra sa pinto ng kusina. Bumukas ang pinto at lumitaw ang mukha ni Tita Karing. Isang babaeng nasa 60 anyos na, may mga guhit ng karanasan sa mukha, nakasuot ng malinis na puting apron at may amoy ng bagong baking harina sa kanyang damit. Nang makita niya si Lyra na nakatayo doon na parang isang basang sisiw na nanginginig, agad niya itong hinawakan sa braso at hinila papasok sa loob. Diyos ko, Lyra! Bakit nandito ka sa ganitong oras? Ano nangyari sa'yo? Ang nag-aalalang tanong ni Tita Karing sabay pinaupo siya sa gilid ng malaking mesang gawa sa matigas na kahoy. Hindi agad nakapagsalita si Lyra. Ang bawat salitang gusto niyang sabihin ay nagbara sa kanyang lalamunan. Ngunit nang ibaba ni Tita Charing ang isang tasa ng mainit na gatas sa kanyang harap, ang init ng singaw nito ay tila lumusaw sa matigas na patong ng pagtitimpi sa kanyang dibdib. Pumatak ang mga luha ni Lyra nang walang anumang ingay. Inilabas ni Lyra ang kanyang cellphone at ipinakita kay Tita Karing ang mga larawan ng kontrata ng utang na 2,000,000 piso at ang nakasanlang titulo ng lupa ng kanyang ama. Habang tinitingnan ni Tita Karing ang bawat larawan sa screen, ang kanyang mukha ay unti-unting naging pormal at galit. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng harina ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ginamit nila ang pangalan mo? At isinanla ang lupa ng papa mo para sa sugal ni Arnel? Ang mahinang tanong ni Tita Karing. Ang boses nito ay puno ng matinding pighati at matinding galit. Tita, 10 taon ko silang inalagaan, ang bulong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa umuusok na gatas sa kanyang tasa. Akala ko pamilya ko sila. Akala ko kapag nagtiis ako at nagsumikap, makikita rin ni Mark ang halaga ko. Pero ginawa lang pala nila akong kasangkapan. Lumapit si Tita Charing at umupo sa tabi ni Lyra. Hinawakan niya ang 2 malamig na kamay ng bata at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Lyra, makinig ka sa akin, ang wika ni Tita Charing. Ang kanyang boses ay may katigasan ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Sakripisyo ba yan o pagpapatiwakal? Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, hindi ka kailanman gagawing pain sa mga utang. Hindi ka nila itinuturing na pamilya, Lyra. Itinuturing ka nilang isang mambabawas ng problema na pwedeng pigain hanggang sa walang maiwan. Huminga ng malalim si Tita Charing. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumikislap sa isang lumang alaala ng galit na matagal na niyang itinatago sa kanyang dibdib. Kilala ko si Aling Rosa noong bata pa kami, ang dagdag ni Tita Charing. Ganyan na talaga ang ugali ng babaeng yan. Walang busilak sa puso niyon, kundi ang pansariling kapakinabaan. Huwag mong hayaang ubusin niya ang buhay mo tulad ng ginawa niya sa ibang tao noong araw. Pinunasan ni Lyra ang kanyang mga pisinghi gamit ang gilid ng kanyang palad. Tita, anong gagawin ko? Wala akong perang pambayad sa 2,000,000. At ayokong mawala ang lupa ni Papa. Kumuha si Tita Charing ng isang maliit na notepad sa ibabaw ng cabinet at isinulat doon ang isang pangalan at numero ng telepon. Kilala ko si Ate Santos. Isang magaling na abogada na tumutulong sa mga kababaihang tulad mo na nabiktima ng panloloko at domestic abuse. Ang sabi ni Tita Karing sabay abot ng papel kay Lyra. Puntahan mo siya bukas. Ipapakita mo ang lahat ng ebidensya mo. Hinding-hindi natin hahayaan na makuha nila ang lupa ng papa mo. Tinitigan ni Lyra ang numero sa papel.
Isang pakiramdam ng lakas na matagal nang nawala sa kanyang buhay ang unti-unting nagbalik sa kanyang dibdib. Tumayo si Tita Karing at kumuha ng isang malaking basong lalagyan ng harina. Inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa sa harap ni Lyra. "Huwag ka nang umiyak," ang sabi ni Tita Karing habang may pilit na ngiti sa kanyang mga labi. "Tulungan mo ako ngayong madaling araw. Magbahi tayo ng pandesal. Diyan sa kusina, matututunan mo kung paano bumangon muli mula sa simula." Kumuha si Lyra ng isang dakot ng harina. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, habang naamoy niya ang mabangong singaw ng bagong bake na bread mula sa oven na nagpaalala sa kanyang childhood kasama ang kanyang ama, naramdaman ni Lyra na hindi siya nag-iisa. Ngunit habang dahan-dahan niyang inihahalo ang harina sa tubig, biglang umugong at nag-vibrate ng paulit-ulit ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. 15 missed calls mula kay Mark at isang text message mula kay Aling Rosa na nagsasabing, "Umuwi ka rito ngayon din? Kung hindi ka darating sa loob ng kalahating oras para magluto ng almusal at mag-alaga sa akin, ipapapolis kita sa pagnanahaw ng pera sa bahay." Nang makauwi si Lyra sa bahay bago mag-alas 6 ng umaga, naghihintay na si Mark sa may beranda. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkairita na pilit niyang pinagtatakpan ng isang pilit na ngiti. "Saan ka galing?" ang tanong ni Mark sabay mabilis na lumapit sa kanya at humawak sa kanyang magkabilang braso. "Alalang-alala ako sa iyo, Lyra. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko?" Tinitigan ni Lyra ang mga kamay ng kanyang asawa sa kanyang braso. Wala na doon ang init na dating nagpapakalma sa kanya. Ang nararamdaman na lang niya ay ang lamig ng isang kasangkapang nakatali sa isang mabigat na kadena. "Nasa panaderya ako ni Tita Charing," ang malamig na sagot ni Lyra habang dahan-dahan niyang iniiwas ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Mark. "Nagtatrabaho ako." "Pumasok ka sa loob," ang mahinang utos ni Mark sabay hila sa kanya papasok sa silid-kainan. Sa loob ng bahay, nakaupo sa sofa si Aling Rosa habang hawak ang kanyang dibdib at humihinga ng mabigat. Sa tabi nito ay si Arnel na nakasandal sa pader, nakakrus ang mga braso at nakatingin kay Lyra ng may halong pot at panghahamak. "Diyos ko po, dumating na ang reyna ng bahay!" ang sigaw ni Aling Rosa sabay pilit na pumatak ng luha mula sa kanyang mga mata. "Gusto mo ba talagang mapatay ako sa atake sa puso, Lyra? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, aalis ka lang ng walang paalam at papabayaan mo kaming magugutom?" Hindi kumibo si Lyra. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at palihim na pinindot ang voice recorder application bago ito itinago sa ilalim ng maliit na throw pillow sa tabi ng sofa habang lumalapit siya sa matanda. "Ma, pinaliguan ko kayo kahapon at pinagluto ng pagkain bago ako umalis," ang patag na sabi ni Lyra. "Wala akong pinabayaan." "Huwag ka na magpaliwanag!" ang singhal ni Arnel sabay hakbang patungo sa harap ni Lyra. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. "Narinig mo ba ang sinabi ni Mama? Dahil sa'yo, pumunta ang mga tao mula sa lending company sa bahay kanina. Kung hindi ka pipirma sa promissory note para palawigin ang utang, ilalabas silang ebidensya at kukunin nila ang bahay na to. Kahit magbenta ka ng laman o magpaaliping ka sa ibang bansa, kailangan mong bayaran yan." Ang mga tadhana ng pananalita ni Arnel ay napakatindi at puno ng kawalang-galang. Ngunit hindi man lang pinalag ni Mark ang kanyang kapatid. Sa halip, kumuha si Mark ng isang hasp ng mga pormal na papel mula sa mesa at inilipag ito sa harap ni Lyra kasama ang isang itim na ballpen. "Lyra, pakiusap, pirmahan mo na to," ang pakiusap ni Mark. Ngunit ang boses nito ay wala ng bahid ng lambing kundi panggigipit. Ito ay isang restructuring agreement. Kapag pinirmahan mo to bilang co-maker at guarantor, bibigyan nila tayo ng 3 taon pa para bayaran ang 2 milyon. Hindi nila kukunin ang bahay at ang lupa sa probinsya. Tinitigan ni Lyra ang kontrata sa mesa. Ang bawat linya ay idinisenyo upang itali ang kanyang buong buhay at ang natitirang ari-arian ng kanyang ama sa ilalim ng pananagutan ng utang ni Arnel. "Gusto niyo ako maging guarantor ng 2 milyong piso? Ang tanong ni Lyra habang nakatitig sa asawa. "Mark,
Kailanman ay hindi ako humirang ng perang yan. Bakit ako ang pipirma? Dahil asawa kita, ang galit na sigaw ni Mark. At dahil pamilya mo kami. Ano ba ang mahirap intindihin doon? Huwag ka nang magmarunong, Lira. Pumalit muli ang boses ni Aling Rosa na may halong iyak at panunumbat. Walang utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilyang to, nasaan ka ngayon? Isang dukhang babae na walang mararating. Na iyong kailangan ka ng pamilya mo, ipagdadamot mo ang pirma mo? Sa kabila ng lahat ng panlalait at paninigaw, dahan-dahang lumuhod si Lira sa tabi ng sofa. Inayos niya ang unan sa likod ni Aling Rosa at dahan-dahang itinaas ang kumot upang takpan ang mga binti ng matanda. Ang kanyang mga galaw ay napakaingat at puno ng malasakit sa labas. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat natitirang damdamin para sa pamilyang ito ay tuluyan ng naging abo. Magpahinga na po kayo, ma. Ang mahinang bulong ni Lira sa biyenan. Baka tumaas ang presyon nyo. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Ang pilit na pag-ayaw ni Aling Rosa sabay tabig sa kamay ni Lira. Pirmahan mo ang papel! Tumayo si Lira at humarap kay Mark. Titingnan ko ang mga papel na to kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng resibo ng chinarge nyo sa card ko at ang orihinal na kontrata ng utang ni Arnel. Wala ka na kailangang tingnan. Ang sigaw ni Mark na tuluyan ang nawalan ng pasensya. Biglang hinawakan ni Mark ang kanang kamay ni Lira ng napakahigpit hanggang sa mamula ang balat nito. Mabilis ning isinaksak ang itim na bulpen sa pagitan ng mga daliri ni Lira at pilit na itinutok ang kanyang kamay patungo sa linya ng pirma sa ibaba ng pahina. Pirmahan mo na to ngayon din, Lira. Ang ganing boses ni Mark habang ang kanyang muka ay napakalapit sa muka ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay pula sa galit. Pirmahan mo to kung ayaw mong magkahiwalay tayo at itapon kita sa kalsada ng walang kahit ano. Napatitig si Lira sa itim na bulpen na sumasayaw at gumaganti sa ibabaw ng puting papel dahil sa pilit na paghawak ng kanyang asawa, habang ang lihim na machine recorder sa ilalim ng pillow ay patuloy na nagtatala ng bawat banta at pananakot na ginagawa nila sa kanya. Sa huling sandali ng pilit na itinututok ni Mark ang kamay ni Lira sa papel, sinadya ni Lira na ibagsak ang kanyang katawan sa mesa at pakawalan ang bulpen mula sa kanyang mga daliri. Nagpanggap siyang nahihilo at pilit na humawak sa gilid ng mesa upang makahinga. Dahil sa takot ni Mark na tuluyang mahimatay si Lira at hindi mapirmahan ang kontrata, napilitan itong lumayo at bigyan siya ng tubig. Sa sandali ngayon, palihim na kinuha ni Lira ang kanyang cellphone at recorder mula sa ilalim ng throw pillow sa sofa bago mabilis na nagtungo sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng hapon, sa tulong ni Tita Karing, nakipagtagpo si Lira kay Ate Santos sa isang tahimik na opisina sa lungsod ng Maynila. Ang silid ng abogada ay maliwanag at may amoy ng lumang papel at kape. Si Ate Santos, isang babaeng nasa 40 anyos na may matatalas na mata at pormal na pananamit, ay maingat na pinanunood ang mga larawan ng kontrata sa kanyang tablet habang nakikinig sa audio recording ng mga pananakot ni Mark, Arnel, at Aling Rosa kaninang umaga. Ito ay isang malinaw na kaso ng falsification of commercial and public documents, ang pahayag ni Ate Santos matapos patayin ang recording. Ang kanyang boses ay may katigasan at katiyakan. Ang paggaya sa iyong pirma at ang paggamit ng iyong thumb mark ng walang pahintulot habang ikaw ay walang kamalayan ay sapat na dahilan upang ideklara ng korte na walang bisa o null and void ang iyong liability bilang co-maker at guarantor. Huminga ng malalim si Lira. Paano po ang titulo ng lupa ng papa ko sa probinsya? Maghahain tayo ng emergency petition for injunction at restraining order laban sa bangko at sa Valdez Lending Services. Ang sagot ng abogada habang mabilis na nagsusulat sa kanyang notepad. Sa tulong ng audio recording na ito, patutunayan natin na may nangyaring coercion o panggigipit. Hindi nila pwedeng galawin ang lupa ng ama mo habang dinidinig ang kaso sa korte. Napatigil si Ate Santos at itinaas ang kanyang tingin kay Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pormal na paalala. Subalit kailangan mong maunawaan ang kahahantungan nito, Lira, ang patuloy ng abogada. Kapag inihain natin ang kasong kriminal laban sa asawa mo, pwedeng maharap si Mark sa kulungan.
Ang bayaw mo namang si Arnel ay pwedeng maharap sa kasong estafa. Sigurado ka ba na handa ka sa magiging reaksyon ng pamilya niya at sa sasabihin ng lipunan? Ibinaba ni Lyra ang kanyang tingin sa sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga palad ay may mga magagaspang na sugat at patak ng galos mula sa 19 na oras na pagtatrabaho araw-araw sa loob ng 10 taon. Ang mga kamay na ito ang nagpakain, nag-alaga at nagtango sa pamilyang nagtaksil sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang muka. Wala na dun ang takot o pag-aalinlangan. Ang natira na lamang ay ang malamig na katotohanan ng isang taong wala nang pwedeng mawala pa. Siya ang pumili ng landas na ito, ati, ang sagot ni Lyra. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Hindi ako ang nagbigay sa kanila ng 10 taon ng buhay ko. Pero pera at pagmamaltrato lang ang ibinalik nila. Handa po ako. Mabuti, ang ngiti ni Ate Santos. Gagawin din natin ang petition for declaration of nullity of marriage batay sa psychological incapacity at fraud. Lilinisin natin ang pangalan mo. Inilabas ni Lyra mula sa kanyang bag ang isa pang folder, ang orihinal na kontrata ng private home care nurse na kinuha niya para kay Aling Rosa 3 taon na ang nakalilipas. Ang buong buwan ng bayad na 30,000 piso ay nanggagaling sa sariling bank account ni Lyra. Ati, gusto ko rin pong ipakancel ang kontratang ito. Ang hiling ni Lyra. Gusto ko pong maging epektibo ang cancellation sa mismong umaga ng fiesta ng pamilya nila sa Makalawa. Tumango si Ate Santos at inabot sa kanya ang kanyang card. Aayusin ko ang lahat ng papeles bukas na bukas din. Nang lumabas si Lyra mula sa gusali ng opisina, ang malamig na hangin ng hapon ay dumampi sa kanyang muka. Ngunit sa pagtawid niya sa kalsada, napansin niya ang isang lalaking nakasombrero na nakatayo sa tabi ng isang itim na motorsiklo sa kabilang kalsada. Ang lalaki ay nakatitig sa kanya habang may hawak na cellphone na tila may pinagsasabihan sa kabilang linya. Nabalik ang diwa ni Lyra nang mabilis na mag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Isang text mula kay Ate Santos ang pumasok. Kailangan mong mag-ingat, Lyra. Kapag nalaman nila ang tungkol sa kasong ipapasa natin, gagawin nila ang lahat para pigilan ka. Huwag kang magpapakita na may alam ka hanggang sa dumating ang araw ng fiesta. Tinitigan ni Lyra ang tsinelas at sapatos ng lalaki sa tabi ng motorsiklo. Pamilyar sa kanya ang mga lumang sapatos na iyon. Ito ang sapatos na ginagamit ni Arnel kapag lumalabas ito sa gabi. Nang umuwi si Lyra mula sa opisina ng abogada, nakatayo si Arnel sa tabi ng pintuan ng bakuran. Ang kanyang mga mata ay pilit na nagsusuri sa bawat galaw ni Lyra, ngunit hindi nagpakita ng anumang kaba ang babae. Nilagpasan niya si Arnel na tila isang hangin lamang na walang kahulugan. Dahil 2 araw na lang bago ang taunang fiesta ng barangay, ang bahay ng pamilya Ilustre ay puno ng abala at ingay. Si Aling Rosa ay nakaupo sa gitna ng sala habang nag-uutos sa 2 kapitbahay na inupahan para maglinis ng mga bintana at magkabit ng mga makukulay na palamuti. Umorder si Aling Rosa ng 2 malalaking lechon at iba't ibang mamahaling pagkain para sa darating na salusalo. Gusto niyang ipagmayabang sa lahat ng kanilang mga kamag-anak mula sa probinsya na ang kanyang anak na si Mark ay isang matagumpay na lalaki na may kayang maggastos. Pumasok si Mark sa kusina habang hawak ang isang listahan ng mga babayaran. Nilapitan niya si Lyra na kasalukuyang nag-aayos ng mga pinggan. Lyra, kailangan natin ng 50,000 piso para sa paunang bayad sa caterer at sa gagamiting sound system bukas. Ang utos ni Mark sa isang matigas na tono. Maglabas ka ng pera mula sa savings mo. Tinitigan ni Lyra si Mark. Ang lalaking ito ay walang anumang ideya na ang kanyang mga ginawang panloloko ay nabunyag na sa korte. Sa halip na makipag-argumento, lumitaw ang isang pilit at pormal na ngiti sa mga labi ni Lyra. Sige Mark, ang mahinang sagot ni Lyra. Kumuha siya ng isang tseke mula sa kanyang bag. Isang post-dated check mula sa kanyang nakapresang bank account na alam niyang magbabounce at maihahinto ang transaksyon bukas ng umaga kapag ipinasok ng caterer. Ito ang tseke. Gamitin mo yan para sa lahat ng kailangan sa pista. Abot langit ang ngiti ni Mark habang kinuha ang tseke mula sa kamay ni Lyra. Mabuti naman at natututo ka ng maging mabuting asawa.
Ang sabi nito sabay, halik sa pisingi ni Lyra. Na agad namang itinapon ni Lyra sa kanyang isip ang anumang pakiramdam ng dumi. Pumasok si Lyra sa kanyang silid at isinara ang pinto. Mula sa ilalim ng kanyang cabinet, inilabas niya ang isang nakatagong kahon. Sa loob niyon ay nakatabi ang isang puting Filipiniana na damit na gawa sa katutubong tela. Isang magandang damit na binili niya 5 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi kailanman naisuot dahil palagi siyang pinagdidikit ni Aling Rosa sa kusina para maghugas ng mga pinggan tuwing may okasyon. Inilabas ni Lyra ang damit at maingat itong pinamalansa. Ang bawat tupi at linya ng puting tela ay dahan-dahan niyang inayos, habang ang kanyang puso ay puno ng tahimik na paghahanda. Bukas, hindi siya magiging isang alipin sa sarili niyang bahay. Bukas, haharapin niya ang buong pamilya bilang isang malayang babae. Kumuha rin si Lyra ng isang makapal na brown envelope. Inayos niya sa loob niyon ang 30 kopya ng mga dokumento. Ang notarized promissory note ng 2 milyong utang, ang mga resibo ng sugal ni Arnel, ang teke niyang pirma, at ang opisyal na kopya ng petisyon na inihain ni Ate Santos sa korte. Bumukas ang pinto ng kanyang telepno. Isang tawag mula sa home care agency ng nurse ni Aling Rosa ang pumasok. Good afternoon, Mrs. Ilustre. Ang boses ng coordinator sa kabilang linya. Kumpirmahin lang po namin na ayon sa inyong kahilingan, ang serbisyo ng ating 24/7 private nurse para kay Mrs. Rosa Ilustre ay opisyal ng matatapos at maikakanseka bukas ng 8:00 ng umaga. Maraming salamat. Ang malamig na sagot ni Lyra. Pakikopya ang lahat ng cancellation papers at i-email sa akin. Samantala, sa panaderya ni Tita Karing sa dulo ng kalye, isang misteryosong bulto ng sealed parcel mula sa opisina ng korte ang formal na pumasok sa pamamagitan ng isang courier. Inilagay ito ni Tita Karing sa loob ng kanyang bag handa para sa pagtatagpo nila ni Lyra bukas. Pumalu ang 7:00 ng umaga ng araw ng fiesta. Ang buong bakuran ng pamilya Ilustre ay puno na ng ingay ng mga bisita, mga kamag-anak na dumating mula sa probinsya, at ang malakas na tugtog ng musika mula sa malalaking speaker sa labas. Si Aling Rosa ay nakaupo sa gitna ng sala, nakasuot ng mamahaling alahas at nagmamalaki sa kanyang mga pinsan tungkol sa kung paano siya inaalagaan ng kanyang anak at menugang si Lyra. Sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Lyra. Nakasuot siya ng malinis at makinang na puting Filipiniana. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod at ang kanyang muka ay walang anumang palamuti maliban sa isang malamig at matapang na kaanyuan. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang makapal na brown envelope. Dahan-dahan siyang humakbang pababa sa hagdanan, handa nang ipasok ang kanyang sarili sa gitna ng bagyo na siya mismo ang magpapakawala. Puno ng tao ang malaking sala, at ang bakuran ng pamilya Ilustre, ang amoy ng masasarap na pagkain, ang usok ng 2 buong lechon sa mesa, at ang malakas na hiyawan ng mga kamag-anak mula sa probinsya ay nagpaalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan. Nakaupo si Aling Rosa sa pinakagitna nang habang may hawak na baso ng juice na kasandig sa malambot na unan at malakas na nagmamalaki sa kanyang 3 pinsan. Alam niyo naman! Ang wika ni Aling Rosa na sapat ang lakas para marinig ng lahat ng nakapaligid. Kung hindi dahil sa anak kong si Mark, walang kakayahan ng pamilyang to na magpakain ng ganito kalaking fiesta. Si Lyra? Ay naku, swerte lang ang babaeng yan dahil tinanggap namin siya kahit mahirap lang siya nung araw. Wala namang ambag yan sa bahay kundi ang maglinis. Nagtawanan ang ilang kamag-anak, ngunit ang kanilang mga tawa ay biglang napatigil nang lumabas si Lyra mula sa pintuan ng hagdanan. Lahat ng mata sa loob ng silid ay napatingin sa kanya. Nakasuot si Lyra ng malinis na puting Filipiniana na tila kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang muka ay walang anumang bakas ng takot o kababaang loob na dating nakikita ng lahat sa kanya. Kumuha si Lyra ng isang baso ng pulang alak mula sa mesa ng mga inumin. Kumuha siya ng isang maliit na kutsara at dahan-dahang itinapik ito sa gilid ng baso.
Ang malinaw at matinis na tunog ng babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatahimik sa lahat ng usapan. Magandang araw po sa inyong lahat sa ating mga kamag-anak, kapitbahay at mga bisita. Ang simula ni Lyra. Ang kanyang boses ay malinaw, maayos, at may nakatagong lamig na nagpataas ng balahibo ng mga nakikinig. Gusto ko lang pong kumuha ng ilang minuto upang magpasalamat sa Pamilya Ilustre, lalo na kay Mama Rosa at sa asawa kong si Mark. Dahil sa kanila sa loob ng 10 taon, natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya at sakripisyo. Lumapit si Mark sa tabi niya. Ang kanyang muka ay medyo namumula sa alak at may halong kaba. Lyra, anong ginagawa mo? Huwag ka na magdrama sa harap ng mga bisita. Ang bulong ni Mark sabay subok na hawakan ng braso ng asawa. Iniiwas ni Lyra ang kanyang braso at dahan-dahang binuksan ang brown envelope na hawak niya. Dahil araw ng fiesta ngayon. Ang patuloy ni Lyra habang inilalabas ang mga makapal na papel mula sa envelope. Gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang munting regalo na inihanda ng aking asawa at ng aking bayaw para sa akin. Bago pa man makagalaw si Mark, pumasok mula sa pinto ng bakuran si Tita Karing na may hawak na isa pang set na mga folder. Mabilis na ipinamahagi ni Tita Haring at ni Lyra ang mga kopya ng dokumento sa bawat mesa ng mga kamag-anak at bisita. Naging mabilis ang mga pangyayari. Binuksan ng matandang tiyo ni Mark ang folder at binasa ng malakas ang nakasulat doon. Ano to? Promissory note na 2,000,000 piso? Nakasanla ang lupa ng pumatay na ama ni Lyra sa Valdez Lending? Ang sigaw ng tiyo na napatayo sa kanyang kinalalagyan. Mabilis na kumalat ang mga bulungan sa buong silid. Binasa ng iba pang mga kamag-anak ang mga resibo ng sugal ni Arnel, ang mga peking pirma ni Lyra na ginaya ni Mark, at ang opisyal na kopya ng subpina mula sa korte para sa kasong falsification of public documents at estafa. Tunay ba to, Mark? Ang galit na tanong ng isang pinsan. Pinalabas niyo sa amin na mayaman kayo, pero ipinagsugal niyo pala ang pangalan at pamana ng asawa mo? Hindi yan totoo. Nagsisinungaling ang babaeng yan. Ang sigaw ni Aling Rosa na tumayo mula sa kanyang armchair. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya at galit. Iskandalo yan! Palabasin niyo ang babaeng yan! Lumapit si Mark kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit habang sinusubukang agawin ang natitirang mga papel sa kamay ni Lyra. Ano bang problema mo, Lyra? Gusto mo ba kaming sirain sa harap ng buong angka natin? Tinitigan siya ni Lyra ng may matinding panggigipit at walang kapantay na pait. Dahan-dahang itinaas ni Lyra ang kanyang kanang kamay. Sa harap ng lahat ng bisita, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang manipis na gintong singsing sa kasal. Inihulog ni Lyra ang singsing sa loob ng kanyang baso ng pulang alak. Ang singsing ay mabilis na lumubog at natakpan ng pulang likido sa ilalim ng baso. Hindi ko kayo sinisira, Mark. Ang malamig na sagot ni Lyra. Kayo mismo ang sumira sa sarili niyo nung itinaya niyo ang buhay ko para sa mga kasalanan niyo. Mula sa araw na to, wala na akong utang na loob sa pamilyang to. Magkita tayo sa korte. Bago pa man makapagsalita si Mark, 2 matatangkad na lalaki na nakasuot ng itim na jacket ang pumasok sa pintuan ng bakuran. Ito ang mga kolektor mula sa Valdez Lending. Mr. Mark Ilustre! Ang sigaw ng isa sa mga lalaki na may hawak na listahan. Nag-bounce ang check na ibinigay mo sa caterer at sa amin kaninang umaga. Kung hindi ka magbabayad ng 2,000,000 piso ngayon, kukunin namin ng 2 lechon at ang mga sasakyan sa labas. Naging napagkagulo ang buong bakuran. Ang mga bisita at kamag-anak ay mabilis na tumayo at nagmadaling lumabas ng bahay dahil sa takot at matinding kapahiyaan. Walang sinuman ang lumapit upang tulungan sina Mark at Arnel. Diyos ko po! Ang puso ko! Ang gao ni Aling Rosa habang mabilis na bumagsak sa sahig. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kamag-anak na dating umaalalay sa kanya ay naglakad palabas at iniwasan ang kanyang kinalalagyan. Naiwang nakaluhod si Mark sa tabi ng kanyang ina sa gitna ng magulong silid, habang si Lyra ay dahan-dahang naglakad palabas ng pintuan. Ang kanyang puting Filipiniana ay nanatiling malinis at walang anumang dungis ng nakaraan.
Kinabukasan ng umaga, ang bahay ng pamilya Ilustre ay tila isang lugar na dinaanan ng matinding bagyo. Ang sala ay puno ng mga maruruming plato, mga basag na baso, at mga palamuting napunit sa pader. Ang amoy ng panis na pagkain at natapon na alak ay nakasuffocate sa buong paligid. Sa silid ni Aling Rosa, pumasok si Nurse Joy, ang 24/7 private nurse na pinaliliguan at nag-aalaga sa kanya sa loob ng 3 taon habang nag-i-impact ng kanyang mga gamit sa medisina. Anong ginagawa mo, Joy? Ang galit na tanong ni Aling Rosa mula sa kama, habang hawak ang kanyang balakang na masakit. Bakit mo inaayos ang mga gamit mo? Ikuha mo ako ng mainit na tubig at imasahe mo ang likod ko. Humarap si Nurse Joy na may bitbit na sulat. Pasensya na po, Mrs. Ilustre. Nakarating na po sa aming agency ang formal na cancellation notice mula kay Mrs. Lira Santos Ilustre kaninang alas 8 ng umaga. Tapos na po ang kontrata at binawi na niya ang buwanang bayad para sa serbisyo ko. Kailangan ko na pong umalis. Ano? Ang sigaw ni Aling Rosa na napatayo sa kama. Hindi pwedeng umalis ka. Sino ang mag-aalaga sa akin? Mark? Arnel? Pumasok sa silid sina Mark at Arnel. Ngunit ang dalawa ay nagmumukhang lantang gulay. Ang kanilang mga mata ay pula sa puyat at ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding stress matapos ang buong gabing pagtawag ng mga taga-singil ng utang. Mark! Ibalik mo ang nurse! Ang utos ni Aling Rosa. Masakit ang katawan ko! Ma, saan ako kukuha ng 30,000 piso pambayad sa nurse buwan-buwan? Ang galit na sigaw ni Mark. Wala na tayong pera. Naka-freeze ang account ni Lira at wala tayong pambayad sa kuryente. Kasinungalingan, ang gaon ni Arnel. Kuya, ikaw ang nakipag-usap sa mga kolektor kanina. Bakit hindi mo ibenta ang sasakyan mo para makapagbayad? Bakit ako lang ang magkakaroon ng pananagutan? Ang ganti ni Mark sabay tulak sa dibdib ng kanyang kapatid. Sino ba ang nagsugal ng 2 milyon? Ikaw! Habang nag-aaway at nagdidigmaan ang mag-iina sa loob ng silid, dahan-dahang bumaba si Lira sa hagdanan. Nakasuot siya ng simpleng maong na pantalon at puting t-shirt. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang lumang brown na Valley, ang tanging gamit na dinala niya noong unang araw na pumasok siya sa bahay na yon 10 taon na ang nakalilipas. Wala siyang kinuha sa mga gamit sa bahay. Ang nasa loob lang ng kanyang Valley ay ang kanyang sariling damit, ang panyo at lumang apron ng kanyang ama, at ang mga legal na dokumento mula sa kanyang abogada. Nang marinig ng pamilya ang tunog ng mga hakbang ni Lira sa sahig, mabilis na lumabas si Mark mula sa silid at tumakbo patungo sa pintuan ng bakuran upang harangan ang daan. Lira! Huwag kang umalis! Ang pakiusap ni Mark. Lumuhod siya sa harap ng kanyang asawa sa gitna ng sala at mahigpit na hinawakan ang mga binti at dulo ng pantalon ni Lira. Patawarin mo ako, mahal! Nagkamali ako! Gagawin ko ang lahat, makikipag-ayos ako sa bangko, maghahanap ako ng pangalawang trabaho. Huwag mo kaming iwan ni Mama sa ganitong sitwasyon. Pamilya mo kami. Tinitigan siya ni Lira mula sa itaas. Ang kanyang muka ay walang anumang emosyon. Walang galit, walang luha, at wala na rin kahit konting awa. Dahan-dahan ngunit buong lakas na itinulak ni Lira ang kanyang paa upang alisin ang mga kamay ni Mark mula sa kanyang binti. Pamilya? Ang malamig na bulong ni Lira. Ang kanyang boses ay parang hangin sa taglamig. Hindi pamilya ang tawag sa taong pumapatay sa pangarap ng kanyang asawa. Ang pamilya ay nagtatanggol, hindi nagbebenta ng sariling kasama para lang makaligtas. Inilagay ni Lira ang kanyang Valley sa kanyang gilid at dahan-dahang lumakad patungo sa pintuan. Nang makalabas siya sa gate ng bakuran, napahinto siya sa ilalim ng sikat ng araw ng umaga. Lumingon si Lira at tiningnan ang luma at madilim na bahay sa kaning likuran sa huling pagkakataon. Walang anumang luha na pumatak sa kanyang mga mata. Ang nararamdaman lang niya ay ang init ng araw sa kanyang mga balikat at ang isang napakagandang pakiramdam ng kalayaan na matagal nang nawala sa kanyang dibdib. Sa dulo ng kalye, nakatayo ang isang lumang motorsiklo na ipinadala ni Tita Karing upang sunduin siya. Ngunit habang sumasakay si Lira sa motorsiklo, lumabas si Arnel sa balkonahe ng ikalawang palapag ng bahay.
Ang kanyang muka ay puno ng matinding panggigipit at galit habang dinititigan si Lyra mula sa malayo. "Hindi ka makakalayo, Lyra!" Ang sigaw ni Arnel na nagpaaalingaw-ngaw sa buong kalsada. "Hahanapin ka ng mga nagpapautang mula sa Valdez Lending. Titingnan natin kung makatatakbo ka kapag sila na ang humabol sa'yo." 2 araw pagkatapos ng pag-alis ni Lyra, ang bahay ng pamilya Ilustre ay tuluyan ang naging isang impyerno sa lupa. Sa labas ng bakal na pintuan ng bakuran, 3 malalaking lalaki mula sa Valdez Lending Services ang walang tigil na nagtatampal sa bakal na pinto na nagpapatunog ng matinding ingay sa buong kalsada. Ang kanilang mga boses ay puno ng pananakot habang isinisigaw ang pangalan ni Mark at Arnel. Lumabas kayo dyan! Kung hindi kayo magbabayad na yon, kukunin namin ang 2 sasakyan at ang mga gamit sa loob ng bahay na to. Ang sigaw ng namumuno sa mga kolektor. Sa loob ng bahay, nakatago ang mag-iina. Si Aling Rosa ay nakaupo sa sahig ng sala habang umiiyak at nagrereklamo sa sakit ng kanyang mga kasukasuan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang Lyra na nagpapainit ng tubig o nagpapakain sa kanya. "Arnel, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to!" Ang galit na sigaw ni Aling Rosa sa kanyang bunsong anak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding poot. "Wala kang kwentang anak, isang palasugal at walang pakinabang. Inubos mo ang pera ng pamilya." Napatayo si Arnel mula sa pwesto at itinuro ang sarili niyang ina. "Ako pa ang may kasalanan ngayon, Ma. Ikaw ang nagpalaki sa akin ng ganito. Palagi mo akong pinagtatakpan at kinakampihan kapag humihingi ako ng pera kay Lyra. Tinuruan mo ako na obligasyon ni Lyra na bigyan tayo ng pera. Ngayon, isisisi mo sa akin ang lahat?" Shut up! Tumahimik kayong dalawa! Ang bulyaw ni Mark sabay hampas ng kanyang kamay sa mesa. Ang kanyang muka ay halatang bagsak, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding desperasyon. Kinuha ni Mark ang kanyang cellphone at muling pinindot ang numero ni Lyra. 1 beses, 2 beses, 10 beses. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang malamig na automated boses ng operator. "The subscriber cannot be reached. Please try again later." Ang bawat paulit-ulit na tunog ng automated operator ay parang isang patak ng asido sa puso ni Mark. Dito niya naramdaman ang matinding kawalan. Nasanay siya na sa isang tawag lang niya, agad na sasagot si Lyra. Nasanay siya na kahit gaano kagulo ang bahay, pag-uwi niya ay may nakahandang mainat na pagkain at malinis na higaan. Dahil sa matinding uhaw, pilit na gumapang si Aling Rosa patungo sa pintuan ng kusina. "Mark? Arnel? Ikuha niyo ako ng tubig. Pakiusap!" Ang mahinang daing na matanda. Ngunit ang 2 niyang anak ay patuloy na nagmumultuhan at nagsisigawan sa sala tungkol sa kung sino ang dapat magbenta ng kanilang mga personal na gamit upang makabayad sa mga kolektor sa labas. Walang sinuman sa kanila ang lumingon upang tulungan ang kanilang ina. Pumasok si Mark sa kusina upang takasan ang sigaw ng kanyang kapatid. Ngunit nang makatapak siya sa loob, napahinto siya. Ang kusina ay puno ng mga maruruming plato na nakatambak sa sink mula pa noong araw ng fiesta. Ang mga langaw ay nagsisimula ng mag-ipon sa paligid ng mga nakatagong basurang hindi na itapon. Ang amoy ng panis na mantika at bulok na gulay ay umalingaw-ngaw sa hangin. Umupo si Mark sa isang lumang bangko sa tabi ng sink. Tinitigan niya ang kanyang sariling mga kamay na malinis at walang anumang sugat. Sa loob ng 10 taon, ang mga maruruming plato na ito, ang mga basurang ito, at ang buong pamilyang ito ay tahimik na binuhat ni Lyra sa kanyang mga balikat habang siya ay nagpapakasaya at nagmamalaki bilang haligi ng tahanan. Ibinaba ni Mark ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak ng tahimik sa gitna ng maruming kusina. Ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang matinding kaparusahan ng sarili niyang kapabayaan. Samantala, sa Regional Trial Court sa probinsya ng Laguna, pormal na inilabas ng hukom ang isang emergency injunction order na nagpapahinto sa anumang pagtatangka ng Valdez Lending na kukunin o ibebenta ang lupa ng ama ni Lyra. Ang legal na proteksyon ay opisyal nang naipatupad.
Pumalu ang 4:00 ng hapon. Isang puting sasakyan ng pulisya at ang sasakyan ng court sheriff ang huminto sa harap ng bakuran ng pamilya Ilustre. Bumaba ang 2 pulis kasama ang sheriff na may hawak na isang formal na dokumento. Nilagpasan nila ang mga kolektor ng Valdez Lending at kumatok ng malakas sa bakal na pinto ng bakuran. Nang buksan ni Mark ang pinto na may pag-asa sa kanyang mga mata, inabot ng sheriff ang 2 opisyal na subpina mula sa Korte Suprema para sa kasong kriminal na falsification of documents at fraud. Mr. Mark Ilustre at Mr. Arnel Ilustre, ang formal na pahayag ng sheriff. Pinatatawag kayo ng korte sa loob ng 5 araw. Kapag hindi kayo sumipot, maglalabas ang hukom ng warrant of arrest laban sa inyong 2. Maagang-maaga pa lamang sa panaderya ni Tita Karing, ang amoy ng bagong bak na pandesal at palaman na gatas ay sumasakop na sa buong kalye. Sa loob ng kusina, nakatayo si Lira sa tabi ng malaking mesang gawa sa matigas na kahoy. Nakasuot siya ng malinis na puting apron, ang kanyang mga braso ay may patak ng puting harina, at ang kanyang mukha ay may maliwanag na ngiti habang nakikipagkwentuhan kay Tita Karing. Tita, tignan mo tong hulma ng pastry, mas pabilog na kumpara kahapon. Ang masayang sabi ni Lira habang ipinapakita ang isang tray ng bagong gawang bread. Napatingin si Tita Karing sa kanya at napang-iti ng matamis. May kaunting patak ng puting harina sa gilid ng pisinghi ng matanda. Dahan-dahang inabot ni Lira ang kanyang daliri at maingat na pinunasan ang harina sa pisinghi ni Tita Karing. Ang 2 ay nagpalitan ng malakas at tapat na tawanan. Isang uri ng ligaya na matagal nang hindi naramdaman ni Lira sa loob ng 10 taon. Ngunit ang katahimikan ng umaga ay biglang naitulak ng mabilis na bumukas ang pinto ng panaderya. Pumasok si Mark. Ang kanyang damit ay gusot-gusot at may mansa ng dumi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na marka sa ilalim dahil sa 3 araw na walang tulog, at ang kanyang buong kaanyuan ay puno ng matinding desperasyon. Nang makita niya si Lira na nakatayo sa likod ng counter, mabilis na tumakbo si Mark patungo sa kanya. Bago pa man makagalaw si Lira, mabilis na lumuhod si Mark sa malamig na sahig sa harap ng kanyang asawa. Inabot niya ang magkabilang kamay at mahigpit na yumakap sa mga binti ni Lira. "Lira, mahal ko, pakiusap!" ang iyak ni Mark. Ang kanyang boses ay pumuputok sa matinding pighati. "Bumalik ka na sa bahay! Nagkakasakit na si Mama sa higaan. Wala kaming pambayad sa kuryente at pagkain. Dumating na ang papel mula sa korte at hinahanap na kami ng pulis. Patawarin mo ako, Lira. Naalala mo pa ba ang 10 taon natin? Pamilya tayo." Tinitigan siya ni Lira mula sa kanyang kinalalagyan. Wala na sa mga mata ni Lira ang matinding galit o put na nararamdaman niya noong mga nakaraang araw. Ang natira na lamang ay ang isang malalim na awa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lalaking nakaluhod sa kanyang paanan na hindi kailanman natutong magpakalalaki. Dahan-dahang humakbang paatras si Lira upang alisin ang pagkakahawak ni Mark sa kanyang mga binti. "Hindi ako ang kailangan niyo, Mark." Ang malamig at formal na pahayag ni Lira. Ang boses niya ay parang isang patag na tubig sa lawa. "Ang kailangan niyo ay ang pera ko at ang pagiging alipin ko. 10 taon akong nagmahal at naglingkod sa bahay niyo, pero hindi ako naging pamilya sa paningin niyo. Isang bangko at mambabawas ng problema lang ako sa inyo." "Hindi totoo yan, Lira. Mahal kita!" ang sigaw ni Mark habang pilit na umaabot muli sa mga kamay ng asawa. "Nalito lang ako. Ginawa ko lang yon para sa kapatid ko." At sa paggawa mo yon para sa kapatid mo, ang boses ni Lira ay naging mas matigas at may katiyakan. "Pinaubaya mo ang buong buhay ko at ang pamana ng ama ko. Huli na ang lahat, Mark. Ang kaso sa korte ay tuloy-tuloy na at ang annulment natin ay nasa proseso na." Biglang humakbang si Tita Charing papunta sa harap at humawak sa isang lumang walis tingting. "Umalis ka rito, Mark!" ang galit na utos ni Tita Charing habang itinuturo ang pinto. "Kung hindi ka lalabas sa panaderya ko ngayong segundo, tatawag ako ng pulis at sasabihin ko sa abogada ni Lira na nagpunta ka rito para mang-agaw at manggulo." Napatingin si Mark sa paligid. Ang ilang mga customer sa kalsada
ay nagsisimula ng huminto at tumingin sa kanya nang may halong pangingilabot at panghahamak. Dahil sa matinding iya, dahan-dahang tumayo si Mark mula sa sahig at patakbong lumabas ng pintuan. Nagsimulang pumatak ang isang malakas na ulan sa labas. Nakatayo si Mark sa gitna ng basang kalsada, umiiyak at isinisigaw ang pangalan ni Lyra habang ang tubig ulan ay bumabasa sa kanyang buong katawan. Lumakad si Lyra patungo sa pintuan ng panaderya. Inabot niya ang bakal na hawakan ng heavy metal shutter ng pinto. Tinitigan niya si Mark sa gitna ng ulan sa huling pagkakataon. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang itinutulak ang bakal na pinto pababa. Ang mabigat na bakal ay dahan-dahang sumara na naghiwalay sa maliwanag at mabangong panaderya mula sa madilim at basang kalsada sa labas. Nang tumama ang dulo ng bakal na pinto sa semento at tuluyang mag-lock ang pinto, tumalikod si Lyra. Humarap siya sa mainit na amoy ng bagong bak na bread, handa nang ipagpatuloy ang buhay na siya mismo ang nagmamay-ari. Isang linggo matapos ang huling pagkikita nila ni Mark, ang buhay ni Lyra ay dahan-dahang nakakita ng panibagong liwanag. 3:00 pa lang na madaling araw. Ang kusina ng panaderya ni Tita Charing ay maingay na sa tunog ng mga kagamitan at ang paghalo ng harina. Sa gitna ng kusina, nakaatayo si Lyra habang maingay na naghahalo ng isang bagong recipe, ang pandesal na may palamang minatamis na niyog. Ito ang paboritong recipe ng kanyang ama noong bata pa siya. Isang palaman na gawa sa sariwang niyog at muscovado sugar na dahan-dahang niluluto sa mahinang apoy. Habang inilalagay ni Lyra ang huling tray ng mga dough sa loob ng mainit na oven, ang amoy ng bagong baked na bread at matamis na niyog ay dahan-dahang sumakop sa buong kalye. Nang buksan ang pinto ng panader, sa 6:00 ng umaga, isang mahabang pila ng mga kapitbahay at mga customer ang naghihintay na sa labas. "Suki! 2 ng pandesal na may niyog!" Ang masayang order ng isang kapitbahay na si Aling Maria. "Napakasarap ng gawa mo, Lyra. Mula nung ikaw ang nag-bake dito, iba ang lasa ng tinapay. May halong pagmamahal at kaligayahan." Napang-iti si Lyra habang maingay na nagbabalot ng mga tinapay sa brown paper bag. "Salamat po, Aling Maria. Ginawa ko po yan gamit ang recipe ng papa ko." Habang nagbabalot ng tinapay, napansin ni Lyra ang isang maliit na batang lalaki na nakatayo sa labas ng salaming bintana. Ang bata ay nakasuot ng lumang t-shirt at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mainit na tinapay sa display case habang hawak ang kanyang tiyan. Lumabas si Lyra mula sa likod ng counter. Kumuha siya ng 2 malalaking pandesal na bagong labas sa oven at lumapit sa bata. "Para sa'yo to, utoy," ang nakangiting alok ni Lyra habang inilalapit ang tinapay sa bata. Tumingin ang bata sa kanya na may halong gulat at saya. "Salamat po, ate," ang sabi ng bata, sabay kagat ng malaki sa mainit na tinapay. Habang pinanonood ni Lyra ang bata na masayang kumakain sa ilalim ng sikat ng araw, isang napakainit na pakiramdam ang lumukob sa kanyang dibdib. Ang kanyang ngiti ay naging radiant at maliwanag tulad ng sikat ng araw ng umaga. Dito niya nare-realize na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagpapasaya sa mga taong walang ibang alam kundi ang mambalewala, kundi sa pagbabahagi ng kabutihan sa mga taong marunong magpahalaga. Nang sumapit ang hapon at matapos ang benta para sa araw na yon, umupo si Lyra at si Tita Charing sa gilid ng mesa upang bilangin ang kita. Inilapag ni Tita Charing ang kalahati ng pera sa harap ni Lyra. "Ito ang kalahati ng benta ngayong araw, Lyra. Sa'yo yan." Tinitigan ni Lyra ang mga papel na pera sa kanyang kamay. Hindi ito ang pinakamalaking halaga ng pera na nahawakan niya sa kanyang buhay. Ngunit ito ang kauna-unahang pera na ginawa ng sarili niyang mga daliri para sa sarili niyang pangarap. Walang nakikialam, walang nangingialam, at walang nagnanakaw. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa ibabaw ng papel na pera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati o sakit, kundi luha ng matinding kapurihan at kaligayahan. Bago lumubog ang araw, naglakad si Lyra patungo sa tabing ilog malapit sa kalye.
Ang malamig na simoy ng hangin ng hapon ay dumampi sa kanyang mukha, na nagpapatakbo sa kanyang buhok. Huminga siya ng malalim, pinalabas ang lahat ng natitirang bigat sa kanyang dibdib at naramdaman ang tunay na pakiramdam ng kalayaan. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aayos si Lyra ng mga tray sa counter, isang mamahaling itim na sasakyan ang huminto sa harap ng panaderya. Bumaba mula sa sasakyan ang isang elegante at mayayamang babae na nakasuot ng pormal na pananamit at may hawak na mamahaling bag. Pumasok ito sa loob ng panaderya at diretsyong tumingin kay Lyra. "Magandang umaga," ang pormal na boses ng babae. "Ikaw ba si Lyra Santos Ilustre? Ako ang kinatawa ng Manila Bakery Chain at gusto kitang makausap tungkol sa isang napakahalagang bagay." Ang babaeng pumasok sa panaderya ay si Miss Beatrice, ang may-ari ng isang tanyag na cafe sa lungsod. Matapos tikman ang pandesal na may niyog ni Lyra, nag-alok siya ng isang kontrata upang maging supplier si Lyra ng mga tinapay para sa kanilang mga sanggay. Ngunit habang tinatalakay nila ang mga detalye ng kasunduan, huminto ang isang tricycle sa tapat ng panaderya na nagdala ng isang matinding kaguluhan. Mula sa tricycle, dahan-dahang itinulak ni Mark si Aling Rosa na nakaupo sa isang lumang folding wheelchair. Ang matanda ay nakasuot ng nasal oxygen tube na nakakonekta sa isang maliit na tangke, habang ang kanyang ulo ay nakalaylay na tila isang taong malapit ng bawian ng buhay. Nang makita ni Aling Rosa ang mga tao sa paligid ng panaderya, agad niyang inangat ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang napakalakas na iyak. "Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako!" Ang sigaw ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay pilit na nanginginig at puno ng peking sakit. "Tignan niyo ang ginawa ng malupit na babaeng yan. Iniwan niya ako sa higaan nang walang gamot at walang pagkain. Ninakawan niya kami ng pera at ngayon ay nagpapakasasa siya sa sarili niyang panaderya habang ako ay naghihingalo." Mabilis na nag-ipon ang mga tao sa kalsada. Ang mga dumadaang mambibili ay napahinto at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa nakikitang sitwasyon. "Lyra, pakiusap naman," ang dagdag ni Mark habang humahakbang palapit sa counter. Ang kanyang muka ay may peking lungkot. "Kahit galit ka sa akin, huwag mo namang idamay si Mama. May sakit siya sa puso. Kailangan niya ang suporta mo. Paano mo natitiis na makita siyang ganito habang kumikita ka rito?" Tumingin si Miss Beatrice kay Lyra na may halong pagtatanong at pag-aalala. Ngunit si Lyra ay nanatiling nakatayo ng tuwid sa likod ng counter. Walang anumang bakas ng takot o hiya sa kanyang muka. Sa halip, lumitaw ang isang napakalalim at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahang kumuha si Lyra ng isang maliit na speaker mula sa ilalim ng mesa. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa speaker. "Huwag po kayong mag-alala, mga kapitbahay." Ang pahayag ni Lyra. Ang kanyang boses ay naging malinaw at matatag. "Para po sa inyong lahat na gustong malaman ang katotohanan, meron po akong gustong iparinig sa inyo." Pinindot ni Lyra ang play button sa kanyang tilpeno. Ang tunog ng recording mula sa gabi ng kanilang pag-aaway ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong panaderya at narinig ng lahat ng taong nakatayo sa labas. Mabuti na lang talaga at nakuha mo ang pirma ng babaeng yan habang natutulog siya. Hayaan mo siyang magtrabaho. Bata pa naman siya para magbayad ng utang ni Arnel. Ang boses ni Aling Rosa mula sa speaker ay napakalinaw. Walang anumang bakas ng sakit o panghihina. Kasunod niyon ay ang boses ni Arnel. "Kahit magbenta ka ng laman o magpaalipin ka sa ibang bansa, kailangan mong bayaran yan." At ang huling banta ni Mark, "Pirmahan mo to kung ayaw mong itapon kita sa kalsada nang walang kahit ano." Nang matapos ang recording, ang buong kalsada ay nabalot ng isang napakabigat na katahimikan. Ang mga kapitbahay na dating nakatingin kay Lyra nang may pagdududa ay mabilis na humarap kina Mark at Aling Rosa na may halong matinding dumi at panginggilabot. "Diyos ko, napakasinungaling niyo!" ang sigaw ni Aling Maria mula sa pilya. "Pinalalabas niyo na masama si Lyra, pero kayo palang nadnakaw sa kanya at nagbanta sa kanyang buhay? Wala kayong kahihiyan. Ginagamit niyo pa ang sakit para lang makakuha ng pera."
ang dagdag ng isa pang mambibili sabay duro kay Mark. Dahil sa matinding galit at hiya sa mga narinig na bulungan ng mga tao, tuluyang nawala ang kontrol ni Aling Rosa sa kanyang sarili. Sa gitna ng matinding galit, nakalimutan ng matanda na siya ay pinalalabas na lumpo at naghihingalo. Mabilis na tumayo si Aling Rosa mula sa wheelchair. Hinila niya ng buong lakas ang nasal oxygen tube mula sa kanyang ilong at itinapon ito sa semento. Walang hiya ka, Lira! Ang sigaw ni Aling Rosa, habang mabilis na naglalakad patungo sa counter at itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ni Lira. Sinisira mo ang pamilya ko. Akala mo ba kung sino ka na ngayon? Isang dukha ka pa rin sa paningin ko. Nang ma-realize ni Aling Rosa na siya ay nakatayo ng tuwid at sumisigaw ng malakas nang walang anumang hirap sa paghinga, napatigil siya. Napatingin siya sa kanyang sariling mga paa, pagkatapos ay sa mga kapitbahay na ngayon ay nakatingin sa kanya na may matinding pandidiri at panghahama. Mabilis na hinila ni Mark ang braso ng kanyang ina. "Ma, umalis na tayo rito! Bilisan mo!" Ang kabadong bulong ni Mark habang pilit na itinutulak ang walang lamang wheelchair pabalik sa tricycle. Nagmamadaling sumakay ang mag-asawa sa tricycle sa gitna ng mga hiyaw at panunumbat ng mga tao sa paligid. Ipinatong ni Lira ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, pinanood ang tricycle na mabilis na lumalayo sa dulo ng kalye. Ang kanyang mukha ay naging napakatahimik at payapa, na parang ang huling bakas ng dumi ng nakaraan ay tuluyan ng tinangay ng hangin ng umaga. Humarap si Lira kay Miss Beatrice. "Pasensya na po sa nangyari." Bumiti ang may-ari rin ng cafe at hinawakan ang kamay ni Lira. "Huwag kang humingi ng paumanhin, Lira. Mas lalo kitang hinahangaan mayon. Pirmahan natin ang kontrata." Habang hinahawakan ni Lira ang panulat, upang pirmahan ang kanyang unang legal na kontrata bilang isang malayang negosyante, umugong ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang tawag mula kay Ate Santos ang pumasok. Lira, ang masayang boses ng abogada sa kabilang linya. Kakarating lang ng opisyal na desisyon mula sa korte. Ang kontrata ng utang sa Valdez Lending ay pormal lang idineklara na walang bisa, at ang iyong petisyon para sa annulment ng kasal ay aprobado na ng korte. Malaya ka na, Lira. Ang paglabas ng desisyon ng korte ay tila isang malakas na ulan na naghugas sa lahat ng dumi at bigat na matagal nang nakabalot sa buhay ni Lira. Sa loob ng sumunod na mga buwan, ang hustisya ay unti-unting nakamit sa parang hindi na kailangang dumanak ng dugo o pagdurusa. Ang Valdez Lending Services ay sinalakay ng mga awtoridad base sa mga dokumentong inilantad ni Ate Santos. Sa gitna ng investigasyon, natuklasan na si Arnel ay hindi lang pala nabaon sa sugal, kundi sangkot din sa pagpapatakbo ng mga peking dokumento para sa nasabing lending firm. Mabilis na nakapasa ang warrant of arrest laban kay Arnel at hindi nagtagal ay nakita ng lahat sa balita ang pagkakahuli sa kanya. Si Mark naman, dahil sa kawalan ng anumang ari-arya na maibabayad sa mga utang na kanyang nilika, ay kinailangang ibenta ang lahat ng kanilang gamit sa bahay at lisanin ang kanilang tirahan. Ang bahay ng pamilya Ilustre ay tuluyang narekober ng bangko dahil sa default ng mga utang. Sila ay napilitang bumalik sa probinsya sa isang maliit at sirang bahay na minana pa ni Aling Rosa mula sa kanyang mga magulang. Isang lugar na malayo sa marangyang buhay na dati nilang ipinagmamalaki. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay para kay Lira ay ang pagkakabawi sa titulo ng lupa ng kanyang ama. Sa isang simpleng seremonya sa tanggapan ng Register of Deeds, hawak na ni Lira ang orihinal na titulo na wala ng anumang lamat o utang na nakasanla. Sa araw na yon, matapos ang lahat ng gulo, nagmaneho si Lira patungo sa probinsya. Huminto siya sa harap ng malawak na lupain ng kanyang ama sa Laguna. Ang lupa ay damuhan na at may mga ligaw na puno, ngunit ito ay nananatiling matatag at payapa. Lumabas si Lira sa sasakyan. Naglakad siya patungo sa gitna ng bukirin. Hindi niya napansin ang init ng araw. Ang nararamdaman lang niya ay ang malamig at malambot na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay humukay ng bahagya sa basang lupa. At marahan niyang pinisil ang maitim na lupa ng bukirin, ang lupa kung saan natrabaho ang kanyang ama upang paaralin siya. "Nagawa ko na po, Papa."
ang bulong ni Lira sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pagpapasalamat at pagtatagumpay. Hindi ko po hinayaang mawala ang pamana niyo. Malaya na ako. Hindi niya naisip na maghigante. Hindi niya naisip na ituloy ang kaso laban kay Aling Rosa matapos itong magkasakit ng malubha sa probinsya. Sa halip, sa pamamagitan ng kanyang abogada, nagpadala si Lira ng isang maliit na buwanang sustento para sa gamot ng matanda. Hindi dahil sa utang na loob, kundi bilang isang huling pagpapakita ng kanyang kabutihang loob na hindi kailanman kayang tapatan ng sinuman sa pamilya Ilustre. Sa pagbabalik ni Lira sa Maynala, sinalubong siya ni Tita Karing sa pintuan ng panaderya. Ang panaderya ay puno na ng mga bagong kagamitan at may nakalagay ng bagong karatula sa itaas. Lira's Healing Bakery. Handa ka na ba para sa grand opening natin bukas, Lira? Ang tanong ni Tita Haring habang hawak ang kamay ng kanyang protege. Tiningnan ni Lira ang kanyang paligid. Ang malinis na kusina, ang mga bagong tray na mga tinapay, at ang mga staff na masayang nagtatrabaho. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang babaeng hindi na kailangang humingi ng pagmamahal sa iba dahil nahanap na niya ito sa kanyang sarili. Opo, tita. Ang sagot ni Lira nang may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang naramdaman na ang buhay ay hindi pala kadepende sa kung sino ang kasama mo sa bahay, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang bawat araw na ibinigay sa'yo. Sa gabing iyon, bago matulog, tumayo si Lira sa harap ng salamin sa kanyang kwarto. Tinanggal niya ang kanyang apron, inayos ang kanyang buhok, at tinitigan ang sarili. Ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Lira na laging nakayuko at natatakot. Ang babaeng nasa salamin ay may mga mata na puno ng pag-asa, mga balikat na matatag, at isang puso na marunong ng tumangi sa mali at magmahal ng tama. Ang araw ay muling sumikat para sa kanya, hindi bilang isang alipin ng nakaraan, kundi bilang ang may-ari ng sarili niyang kinabukasan. Isang taon na ang nakalilipas. Ang Lira's Healing Bakery ay hindi lamang naging isang tindahan ng tinapay. Ito ay naging isang tahanan para sa mga kababaihang naghahanap ng lakas at inspirasyon. Tuwing hapon, bago lumubog ang araw, makikita si Lira na nakaupo sa labas ng panaderya, humihigop ng mainit na kape habang pinapanood ang paglampas ng mga tao sa kalsada.